dear beloved, Boss Mike, Cervera. Brigada, iba't ibang grupo at mga EJK victims sa bansa at sa abroad. Sasabayan naman ng protesta at prayer vigil ang aktibidad ng Duterte supporter sa kanyang 80th birthday. Bukas yan. Brigada Sheila Matibag sa... O, paano ngayon yan mga kababayan? Di labo-labo na tayo. Habang gumagawa kayo ng kilos protesta, eto namang mga grupo na sumusuporta sa mga biktima ni Digong, ganun din. Diba? Oh, yan ang sinasabi ko. Animo mga taga North Korea, mga sobra ka naman scramble. Hindi naman siguro. Kita nyo mga kababayan ko, so ano mangyayari sa ating mga Pilipino? Ganito na lang tayo lagi. Akala nyo ba'y natutuwa ako? Hindi ho. Oo. Dahil ang naising ko po ay pagkakasundo-sundo, pagkaroon ng kapayapaan sa ating bansa at matuto na sana tayo na magkaroon ng pangunawa sa bawat isa. Hindi po yung lagi na lang away, lagi na lang gulo, laging pride ang pinapagana. Wala hong maitutulong yung pride nyo na yan. Pwede namang ibabayan parang yung panty nyo lang. Diba mga kababayan? Oh. Yung panty nyo nga na ibababa nyo. Yung pride nyo, di nyo mababa? Anong klase kayo? Ha? Diba? Anong klase kayo? Pagka yung jowa nyo nakahawan nyo, anong ginawa nyo? Diba? Pag niyaya kayo sa kwarto, sigurado. Baba agad ang panty nyo. Samantalang, yun para sa jowa nyo lang. Yung gagawin ninyong pagbababa ng pride ninyo para sa bayan natin at para sa kapwa Pilipino. Bakit di nyo magawa? Diba? Bakit di nyo magawa? Oh, samantalang kami nananawagan kami, sana naman, pumayapa na tong bansa na to. Hindi ayaw nyong ayaw nyong tumigil. Kita nyo, naging presidente na si Pangulo't lahat-lahat. Ayaw nyo pa rin. Sino gusto nyo maging presidente? Agaw na lang ng agaw. Wala nang katapusan yan. Sa palagay ninyo, pag naagaw nyo kay Pangulong Bongbong Marcos yan, walang masasaktan? Ha? Sige nga. Walang masasaktang tao. Yan kasi ang masama sa inyong mga DDS kayo. Ang mahalaga lang sa inyo, yung nararamdaman nyo. Wala kayong pakialam sa mararamdaman ng iba. Yun ang katotohanan mga kababayan eh. Ganun ang mga pag-uugali nila. Manang-mana kay Digong na nakakulong. Wala hong pakialam si Digong saka sa nararamdaman ng ibang tao. Ang gusto niya lang ay masunod at mapagustuhan kung ano yung nararamdaman niya at gusto niya. Hindi ho yung iisipin niya yung mararamdaman ng iba. Halimbawa po, kita nyo naman, yung mga biktima, yung mga nawalan na magulang, anak, inintindi ba ni Digong yung mararamdaman ng mga yon? Hindi naman ho eh. Inalam niya ba yung mararamdaman ng mga bawat pamilya na mababawasan ng kanilang membro sa pamilya? Hindi naman. Kaya maliwanag dito na si Digong, mga kababayan, ang iniisip niya lang ay yung sarili niya. Yung nararamdaman niya lang ang mahalaga. Kaya yung panawagan na pababain, palitan ni Sara, si Pangulong Bongbong Marcos, isipin nyo maigi. Yung pagiging Pangulo ni Pangulong Bongbong dumaan sa maayos na proseso. Ang gusto nyo, maging radikal na pamamaraan. Dumaan saan? Sa pag-aalsa. Sa kilos protesta. Sa sa lansangan. Yung gusto nyo mangyari na agawin ng kapangyarihan. Tama ba yun? Paano naman yung mga nararamdaman ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong? Di masasaktan nyo na naman. Wala nang katapusan. Ang awayan ng bansang ito, Toki Ninayo. Diba? Di po ba mga kababayan? Bakit hindi po natin, kaya nga po mga kababayan, ang tinatayuan ko lagi rito,
irespeto natin yung kagustuhan ng nakakaraming Pilipino. Hinalal, lihitimo, hinalal si Pangulong Bongbong. Bakit hindi nyo magawang marespeto? Doon lang tayo. Ngayon, meron kayong reklamo. Sige, pagpalagay na natin. Pagpalagay na natin. Marami kayong reklamo sa gobyerno. Unang-una sa lahat, sino po ba ang naging presidente at administrasyon naging perpekto yung panunungkulan? Kahit si Digong, hindi perpekto. Bakit ngayon si Pangulong Bongbong panay ang tira nyo? Napakasimpleng unawain mga kababayan eh. Hindi ko ba alam kung bakit sila kating-kate na para bang mauutot at parang matatae na kailangan na nilang maagaw ang kapangyarihan sa Malacanang. Ilang taon na lang? 3 taon na lang yan. Bakit hindi nyo pa antayin? Diba mga kababayan, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, okay lang, bumatikos. Pero, kung ang nangyayari, isinasaalang-alang nyo na yung pagiging Pilipino ninyo sa kakabatikos ninyo at pagiging kritiko nyo, kabubuhan na yan. Tama po ba mga kababayan? Tama po ba? Puntan natin to. Si Manang Aimee. Manang Aimee, anong pinaglalaban mo? Pasok! Alam, may kandidato bang matatalo? Ayan na mga kababayan. Sabi ni Manang Aimee natin, Senator Aimee Marcos, tiwalang hindi ikakatalo sa eleksyon ang patuloy na pakikipaglaban sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte. Piruin mo mga kababayan, sa kanya pa mismo nanggaling, nakikipaglaban siya para sa pagka-aresto daw ni Digong. Manang Aimee naman, napakaliwanag naman na kasi yung nangyari. Alam mo naman, may mangyayari talaga eh. May mangyayaring maganda, Manang Aimee, kapag pinaayos mo yung ilong mo, Kalay. Hindi naman ako matatalo. May kandidato bang matatalo? Siyempre, lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Paniwala mo yun. Ang tanong, ikaw ba, iboboto ng mga taong? Sinusuka ka sa kabila. Ngayon, kahit anong gustuin naming mga loyalista na suportahan ka dahil sa ginawa mong yan, nadismaya na lahat. Kanino ka pa? Sa kakamping ka na lang humingi ng boto. Ganun ba? Mga kakamping, baka maawa kayo rito. Dahil mga kababayan, yung mga loyalista, wala nang aasahan tong si Manang namin. Sa mga DDS naman, sinusuka rin to. Kanino lalapit? Sa mga kakamping. Mga kakamping ka, huwag niyong kabayaan si Manang Aimee. Diba? Kahit kakamping, ayaw na. Ayaw to Manang Aimee kahit kakamping. Bakit kaya hindi ka na lang tumakbo bilang mayor sa Davao? Diba, mga kababayan? Next election, takbo kang mayor ng Davao. Ano yung paliwanag? Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Totoo naman yung Manang Aimee. Oo. Marami talagang Pilipinong nakikinig sa katotohanan. Pero para sa aming opinyon, yung ginagawa mo ang kabulastugan. Biruin mo, questionin mo ang napakaayos na proseso na aresto kay Digong. Saan ka naman nakakita ng gano'n Manang Aimee? Ikaw naman, Kaya naninindigan ako na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Totoo naman mga kababayan yan. Ang mali ay mali. So, ibig mo sabihin mali kami? So, ibig mo sabihin, tama si Digong? Ganon? So, ibig mo sabihin kahit nagsama-sama yung napakaraming utak ng mga abogado, tama ka pa rin?
Kasi mga kababayan, parang si Manang Aimee, kung ano yung ugali ni Digong, ganun na rin siya eh. Para sa tingin niya, sa sarili niya, tama siya lagi. Siya lagi tama. Oo, di ba? Parang si Digong, ako tama, ipaglalaban ko, tama ako. Mga kababayan, kakaiba, no? Kakaiba. Eh, Tas ay dapat mangibabaw sa lahat. yun naman dapat. Yun din ang pinaglalaban namin eh. Mangibabaw ang tama. Ha? Mangibabaw ang katotohanan. Hindi lagi ang pinaglalaban ay yung alam na nating mali, pinagtatanggol pa natin. Alam naming mga karamihang Pilipino, wag kong sasabihin lahat, wag kong sasabihin tayong mga Pilipino. Kasi may mga ilan ding mga Pilipino na mga naniniwala rito. O ngayon, sa tingin nyo, mananalo pa to. Di ba? Ang paniniwala naming mga ilang mga Pilipino, malaki ang kasalanan ni Digong sa bansang ito. At kailangan niyang managot. Dahil hindi makuha ang hustisya nung panahon niya. Hindi makakuha ng hustisya yung mga biktima, pumunta ng ICC. At yun naman karapatan din naman nila. Hindi naman natin yung tinatanggal, di ba, Seni? Oo. Thank you naman, Seni Kilya. Opo maraming salamat dyan. Kamusta kayo sa Hong Kong? Oo tuloy lang. Tuloy nyo lang sa pagpapadala ng pera sa mga asawa nyo. Mapapabae na palalaki Yung mga lalaki, pagpadala ng mga remittance, ayun, tinawag na si kumpare, tinawag na si kumare, nag-inuman na doon sa bahay nyo. Nung nalasing, ayun, mga kababayan, nalintikan na. Si kumare mo, dinala na sa loob ng kwarto nyo. Mga kababayan, balikan na natin si Manang Aimee, baka kung ano pa masabi ko, di ba, DJ Baron? Mga kababayan. Yan po. Dapat pong isipin ni Manang Aimee, yung nararamdaman po ng iba. Hindi lang po yung para sa kampo ni Digong. Kasi po, si Manang Aimee, bias na bias to. Si Manang Aimee para lang sa kampo ni Digong. Para lang kay Digong mismo. So mga kababayan, lumagpas na tayo sa tinakdang oras. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunang mahalin mo ako kahit meron ka ng iba. Para kanino yon? Para kay Digong, mga kababayan, at saka kay Aimee. Eto lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Bago tayo mag-iwaiwalay, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At syempre mga kababayan, kita-kita po tayo mamayang gabi sa susunod na ating gagawing live stream. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.